Eto pa, mga kababayan ko, medyo nagulat ako sa video nito ni Maharlika ngayon, mga kapatid, dahil hindi ko akalain na nagki-claim ka pa maging Pilipino, lintik ka. Ito sabi nga dito tama ang paliwanag mo, kaso ay kaso, sabi ni ma'am dito ng subscriber natin, binabasa ko. Pakinggan nyo to mga kapatid, litalyahin natin. Okay, ang tanong ko sa kanya, nasaan ang warrant of arrest? O first, nasaan muna yung subpoena? Ano ba nga hanapin mo? Subpoena o warrant of arrest, mga kababayan ko? Yung warrant of arrest na lang ang hanapin mo para dire-diretso ka dito. Alam mo, hindi na ako magtataka Warrant yan. Warrant yan, wanted ka. Tandaan mo yan. Fugitive. Wala kang pinagkaiba sa fugitive, ika nga nila. Kasi, kung granting, okay na, totoo lahat ng mga sinasabi niya dito, granting na ako ay meron akong a libelous statement. Meron kang libelous statement. Kanina nga lang, libelous statement Pero yung sa anak ni kapatid na Anthony Taberna, libelous cases yung binitaw mo. Huwag kayong magtaka, mga kababayan ko. Kinontent ko po yun, hindi po ako nagkakamali. Sige, tuloy natin. Which is yung kiniklaim lang. I have the constitutional right to be heard. What? Ano sabi mo? Pakinggan nyo mabuti Pakinggan nyo mabuti. Uulitin ko po, mga kababayan. I have yung sa I have, ito Which is yung kiniklaim lang. I have the constitutional right to be heard. I have the constitutional rights to be here. Tatanungin kita, paano ka pakikinggan ng korte natin kung wala ka dito sa Pilipinas? Uwi ka dito para maipaglaban mo yung constitutional rights mo. Tama ba ako? Mga kababayan ko, para maipaglaban mo yung constitutional rights mo na pinuputak mo sa social media, yung kinakagalit mo ngayon, yung pinuputak mo, yung mga banat mo ngayon, paano mo mapapatunayan sa amin kung hindi ka humaharap dito sa Pilipinas? Umuwi ka ng Pilipinas para maipaglaban mo at masabi mo yan, yung I have the constitutional rights na sinasabi mo, Maharlika. Tama ba ako? And now you are pretending to be a Filipino naman, sinasabi mo, hindi naman ako nakatira dyan. Kanina, sinasabi mo sa hindi naman ako nakatira sa Pilipinas. Wala naman ako dyan, nandito pamilya ko. Diba? Constitutional rights. Kailangan mo pala, sinasabi mo, meron akong karapatan na malaman. Paano mo malalaman kung wala ka dito sa Pilipinas? Umuwi ka dito, Diba? Diba? Saan ang constitutional rights? Diba? Yun ang tinatanong, diba? Ako, Diyos ko, liwanag, I have the constitutional right. Para malaman ninyo, ayan, sinabi niya talaga yan, ayan, pakitingnan nyo, I have the constitutional right to be heard. Tumagilid pa yung mata ng matanda. I have the constitutional rights to be here, di ba? Paano maipapatupad yung sinasabi mong constitutional rights mo kung nandiyan ka sa US? Kaya kung matapang ka nga, sige nga, umuwi ka dito sa Pilipinas ngayon, Maharlika. Di ba? Gusto mo pala yung constitutional rights Gusto mo pala yung sinasabi mo na constitutional rights mo na pinaglalaban mo, na sinasabi mo dito. Paano may papatupad yan kung wala ka naman dito sa Pilipinas, daanga ka dyan sa US? Diba? Ano pa? Eto nga paano mo mapagtatanggol ang sarili mo kung nandiyan ka? Question ko rin sa iyo yan. Diba? Pakinggan natin to. Meron akong karapatan na dinggin ng korte, hindi lang isang side. Okay. Meron kang karapatan dinggin ng korte at hindi lang isang side o panig lang ng mga pinagbibintangan mo. Maliwanag na sinabi niya, uulitin ko mga kababayan, papakita ko sa inyo meron siyang karapatan. Ng korte, hindi lang isang side, hindi lang si Lisa at saka... Okay, pakinggan nyo. Meron akong karapatan na dinggin ng korte, hindi lang isang side, hindi lang si Lisa at saka si Toming ang didinggin. Dahil ang punot doon... di ba? Hindi lang daw, meron daw siyang karapatan. Paano mo masasabi na meron kang karapatan
na meron kang karapatan na dinggin ng kaso na ipinapataw o paano mapapatuan na pinagbibintangan ka. Sige nga, common sense na naman tayo. Nakanteteng to. Number 1, sinabi mo, wala ka naman babalikan sa Pilipinas. US ka, US citizen ka naman. Second, ngayon sasabihin mo, meron kang constitutional rights. Hindi naman pinagkakait sa'yo yung iyong constitutional rights. Tama ba ako? Hindi naman pinagkakait sa'yo yung iyong karapatan. Diba? Hindi naman pinagkakait sa'yo ng gobyerno natin yung iyong karapatan bilang isang dayuhan dito sa ating bansa. Yan ang totoo. Peps Gonzales, not karma. Karma is real. Karma is digital. Diba? Tanungin ko, kung hindi ba naman ob to magpaliwanag, lumulusot ka na lang dito sa problema So, totoo lang Ang sakit mo sa ulo, lulusutan mo na lang yung problema mo. Hindi mo pa alam paano lusutan. Meron sabi niya, I have a constitutional right. So, ibig sabihin nun, kiniklaim mo na Pilipino ka. Nung nakaraan, sinabi mo sa live mo, sa Amerika ako nakatira, dito ako diyan ka nakatira kasi green card, may green card ka. But the question ko dito, ang tinatanong ko sa iyo, maliwanag sa sikat ng araw, sasabihin mo ngayon, may karapatan ka na. May karapatan ka na ngayon kasi may kaso ka. Tinanggalan ka ba ng karapatan ng gobyerno? Hindi. Paano ka nawaran? Dahil sa sinabi mo, sinong kalaban mo? People of the Philippines. Ngayon may karapatan ka na kaagad. May karapatan ka naman. Hindi naman namin inaalis sa iyan. Diba? But the question ko dito, sino ang bumabastos sa batas? Kung matapang ka, kung nag-aala Andres Bonifacio ka, sige nga, tanungin kita, saan lilitisin yung kaso nito para mapatunayan na wala siyang sala? Saan? Sa Pilipinas, di ba? Tama ba ako? Tama ba ako, mga kababayan ko? Dito sa Pilipinas. Tanungin ko kayo, hindi umuwi to. Ayaw umuwi nito. Takot umuwi ito. Bahagang buntot nito. Mga kababayan, anong mangyayari sa atin? Sige nga, tanongin ko kayo, ayaw umuwi nito. Ano binabasos niya? Saligang batas ng Pilipinas. Huwag mo sasabihin na may constitutional rights ka. Nakakahiya ka. Anong constitution na pinaglalaban mo? Anong karapatan mo pa? Hindi ka naman Pilipino, di ba? Hindi ka na Pilipino, sabi mo. Constitutional rights ang hinihingi mo. Paano ka mababasahan nun? Paano ka mabibigyan nun? Paano mo makiklaim sa gobyerno natin yun kung hindi ka umuwi ng Pilipinas? Sige nga, kung matapang talaga to, hamunin nyo umuwi ng Pilipinas. Hamunin nyo umuwi ng Pilipinas na magkaalaman. Pag hindi mo nagawa yung constitutional rights sa sinasabi mo, anak ka ng teteng. Diyos ko, mababarubal kita dito talaga. Para pakinabangan niya yung constitutional rights. Sabi niya, may karapatan siya. Di naman siya tinanggalan ng karapatan, di ba? Sapa? Tulo ng lahat ng ito ay ang kuting at ahas administration. Binagbintangan mo na naman yung kuting at ahas. Sino ba talagang kuting at ahas? Diyos ko. At si Lisa Smugs, yung smuggler na babaeng lahat kinakamtam ang pera ng bayan. Kaso na naman sa kanya to. Mga kababayan ko, pasalamat ka, mabait pa yung tao, di ka tinutuluyan. Kahit nasa gobyerno yung tao, hindi ka tinutuluyan. Tingnan mo ginagawa mo. Hinahamak mo ng hinahamak. Di ba? Pinagbibintangan mo. Ang kulit mo naman sinabi ko na nga sa'yo Ano ba kalaban mo? Si Liza Araneta Marcos ba ang nagkaso sa'yo? Si Liza Araneta Marcos ba ang kalaban mo? Ang kulit-kulit mo, Claire. Saksak mo nga sa kokote mo itong papakita ko sa'yo. I-print screen mo, ha? Ayan People of the Philippines ang kalaban mo sa kaso. Walang Lisa. Walang Lisa dyan. May Lisa ba? Wala. Tuloy natin, mga kababayan. Ang nasa likod ng lahat ng ito, at ito ay hindi pangaharas,
Actually, sa akin, Oh, hindi daw sa kanya panghaharas. Oh, wala naman nang haharas talaga sa'yo. dito sa Amerika, kasi so far, wala naman nangaharas sa akin. Mga palangga, so far wala nangaharas sa akin. But, if I'm there in the Philippines, that's a totally different story. Why? Hindi lang ito gagawin nila sa akin, palangga. Papagurbur ako ng mga yan. Look at Percy Lapid. Ngayon, Percy Lapid, sisisi mo na naman sa gobyerno. Baka kasalanan naman ng Pangulo yon. Magkaiba ang style ni Percy Lapid. Okay? Percy Lapid, unknown, hindi pa tukoy o hindi pa nakakatulan yung talagang nagpapatay. Okay? Sa'yo, wala mong tinutukoy pero ginagawa mo, dinidikit mo na yung pangalan mo kay Percy Lapid. Alam mo, nababaliw na ata ito, mga kababayan. Tigilan mo kasi pagkain ng hotdog, di ba? Yung mga kapatid, di ba? Diba? Ngayon, question. Tuning, okay, dahil ikaw ay nuknukan ng kasinungalingan, nuknukan ng pagtatanim ng address na hindi ko address. Ngayon, ikaw ang i-discredit ko at Ngayon daw, i-discredit niya daw. Hindi nga si Anthony Taberna ang nagkaso sa'yo. Ito maliwanag o. Naku, taga-taga talaga dito. Diyos ko! Diyos ko! Maliwanag na sinasabi dyan, people of the Philippines, hindi si Anthony Taberna. Naku, taga-taga mo naman talaga. Diyos ko ka! Diba? Tignan nyo nga! isisigaw natin sa buong mundo, sa buong bayan na ganito kabulo, kaya dapat ikaw sa sekta mo, kung ano mang kinabibilangan mong relihiyon ay tinitiwalag ka dahil ikaw ang punot dulo ng kasinungalingan. O, ita mo, pati iglesia, dinadamay pa nitong tao na to. Diyos ko. Maharlika, winawarningan kita. Winawarningan kita. Warning sa'yo to. Huwag mo idamay ang pagiging iglesia ni kapatid na Anthony Taberna. Warning to sa'yo, Maharlika. Hindi mo alam ang kalaban mo. Sinabihan na kita, kung nanonood ka man sa akin ngayon, hindi mo alam yung ginagawa mo. Ay, warning to sa'yo, Diyos ko. Bahala ka, Hitad. Ikaw din. Para sa ito sinasabi ko. At paninindak sa taong bayan, at dahil ikaw ay funded, back up ni Lisa, ito, mga kababayan, kailangan makita ninyo ang katotohanan na ang ginawa ni Lisa at Toning ay isang harassment, ay isang deceit. Oh, ba? Hindi niya na alam ang sinasabi niya. Look at the facial expression of Maharlika. Look. Guys, look. Ito, lakihan ko. Gusto ko makita nyo yung facial expression niya habang dinideliver niya tong words na to. Magkaiba sa bawat live niya. Gusto ko makita nyo. Ito. Tingnan nyo. Na ang ginawa ni Lisa at Toning ay isang harassment, ay isang deceitful, isang pagtatanim ng kasinungalingan against not only sa akin, but di ba? Pansin na pansin nyo yung pagbabago nung pagbabago nung genre niya. Alam mo yung kabado, alam mo yung takot, alam mo yung natataranta siya na hindi niya mabanggit yung words na kahit nasa isip niya na kasi nag-aalanganin siya. Uy, Maharlika, naranasan ko rin yan, kaya wag mo kong gawin tanga dyan, ha. Alam mo yung may iniisip ka, gusto mo ilusot yung sarili mo, naghahanap ka ng butas, ginamit mo pa live. Ganyan. Mga kababayan. Tuloy natin. to the rest of you dito sa social media. Kaya tinatanong ko siya, nasaan ang iyong sabina? Wala akong natanggap. Saan naganap ang libelous case ng time, di ba, na sinasabi mo, mga palangga? Diyan nagtatapos yan. Alam nyo, panay, alam mo sa tao na to, panay bintang, panay bakbak, panay tira.
Wala namang sinabi. Di ba? Tira, bakbak. Oh, wala namang sinabi. Mga kapatid, panay banat, panay jombag ng jombag. Wala namang sinabi, mga kababayan. Alam mo, kayo nang bahalang humusga sa tao na yan, mga kapatid. Ayoko na lang patulan, ayoko na lang pangunahan lahat. Ayan, sa totoo lang. Ano? Nagkanda bulol-bulol magsalita. Sabi ni Ma'am Emmy Joaquin. Di ba? Nagkanda bulol-bulol magsalita. Nagkanda ano. Kasi alam niya na bibinggo siya dito. Alam niyang may tira yung ano. Siguro na-realize niya rin habang binabanggit niya yun. Na-realize niya rin na may tulog siya doon sa mga kaso. Ganun ang mangyayari talaga dyan. Di ba? Mahirap naman kasi yun. Sa totoo lang. Marcelina D.W. de Guzman, huwag mo kasing pag-usapan lalo lang yan sisikat. Alam nyo, hindi naman pwede. Kasi, yan nga yung ginawa natin eh. Hindi natin na pag-usapan, hindi natin na debunk, hindi natin na labanan kaagad yan. Kaya ano nangyari mga kababayan ko? Pumutok. Sumikat. Ano nangyari? Nakapaminsala ng mga Pilipino. Ano nangyari pag hindi pinansin ng mga naniniwala sa government? Ay, hindi nyo pinapansin si Maharlika. Bakit? Kasi totoo yung sinasabi ni Maharlika, hindi nyo mapatunayan. Ganun na nangyari sa social media. Oo, totoo to Sa social media, silence means guilty. Pag hindi ka nagsalita sa social media, guilty ka. Yan natutunan ko. Kaya pag binanatan ka dito, sagutin mo. Mga kababayan, 'di ba? Mahirap po yung pananahimik kasi kita niyo sa sobrang tahimik ni Pangulo, hindi mo nangyayari sa kanya. 'Di ba? Hindi ko naman masisi si President. Sobrang bait. Ako, mga kababayan ko, patolero ako eh. 'Di ba? Ito ginagawa ko. 'Yun ang sa akin. Nung si Maharlika nagmumura at naglalait kina PBM at Lisa, hindi niya inisip ang panghaharas. Ayan, panghaharas na ginawa niya. Ngayon, nag-dead na demanda siya. Hinaharas na siya. Di ba? Siyempre, live niya yun. Kawawa siya dun. Di ba mga kababayan ko? Live yun. Live niya yun. Automatic, kawawa siya dun. Pangit ng story kay BBM tsaka kay PFL Lisa. Di ba? Parang kwento mo yan, masama ako dyan. Ganun lang yun mga kababayan eh. Diba? Ganun kasimple. Automatic, siya ang biktima. Siya ang kawawa kasi kinasuhan siya. Pero ang tanong dito, people of the Philippines yung nagkaso. Hindi naman sinabing ano. Kaya gagawin niya sa social media para hindi mawala yung mga followers niya, hindi mawala yung mga supporters niya, hindi mawala yung mga sponsorship niya, mga kababayan ko. Ang nangyayari ngayon yan, todo tago siya, todo tanggol sa sarili niya, todo natural. Sabi ko nga sa inyo live niya yun, kawawa siya dun, apis siya dun. Yung ganun mga kababayan ko. Pero tanongin mo, papuntahin mo sa live stream natin yan, mga kababayan ko, tatawanan lang natin dito yan, mga kapatid.